Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang programang Ating Pag-aralan ay isang Tagalog Bible Study na base sa Amazing Facts Study Guide. Dito po ay tatalakayin at ipapaliwanag ang sagot sa mga katanungan gamit ang salita ng Diyos, ang Biblia. Muli po ay hinihikayat po kayong magtanong, mag-comment at magbigay ng dagdag na kaalaman na makakatulong sa ating mga mag-aaral. Ang panalangin po namin ay magamit ang YouTube channel na ito para makarating ang ebanghelyo sa ating mga kapatid na taos-pusong nagsasaliksik sa katotohanan at naghahanap ng sagot sa mga katanungan tungkol sa buhay. Naway maging blessing din po itong channel sa ating lahat na nanonood at tumatangkilik sa ating programa. Nagpapasalamat din po ako sa mga nanood at nag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Umaasa po kami sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating programa. Sa mga bago po sa ating programa, ako po si Lorraine. Ako po ay isang physical therapist na nagtatrabaho at nakatira sa Fujairah, United Arab Emirates. Si Pastor Roel Payod po ang makakasama ko sa ating pag-aaral. Siya po ay ang kasalukuyang Associate District Pastor ng Amadeo, Cavite. Kumusta po, Pastor? Purihin po ang Panginoon, Ma'am Lorraine. Tayo po ay muling dadako sa atin pong panibagong yugto ng atin pong pag-aaral mula sa Biblia. Dito po sa atin pong programa na kung saan ay nagsasaliksik ng katotohanan mula po sa salita ng Diyos. At purihin ng Panginoong Diyos sa kabila ng mga karamdaman at mga ibang mga challenges ay tayo po ay nakakasurvive nang dahil po yan sa biyaya at kalakasan ng Panginoong Diyos. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating ikalawang leksyon, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo at linisin niyo po ang aming mga puso't isipan nang sa gayon ay maintindihan at magamit namin ang aming matututunan sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Ang title po ng ating ikalawang leksyon ay Ang Panginoon ba ang lumikha kay Satan? Sino ba si Satan? Maraming naniniwala na siya ay isang kathang-isip lamang, pero ang sabi sa Biblia, siya ay totoo at ang mithi ni Satan ay ang kanyang linlangin tayo at sirain ang ating buhay. Si Satan ay napakahusay na mastermind. Sinisira niya ang mga tao, pamilya, simbahan at kahit ang mga bansa. Gustong-gusto din niya tayong pahirapan at saktan. Ating pag-aaralan ang mga kamanghamanghang katotohanan tungkol kay Satan at ang mga paraan para mapanagumpayan natin ang paghihirap na gawa niya. Para sa ating unang katanungan, kanino ba nagsimula ang kasalanan, Pastor? Okay po. Isa pong napakagandang katanungan po, kanino po ba talaga nagsimula ang kasalanan? At alam po natin, batid po natin, ang kasalanan po ang siyang punot dulo. Bakit meron pong paghihirap na nararanasan po natin sa kasalukuyan, lalong higit po sa mundong ito. Now, atin pong pasagutin po ang Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi po dito sa 1 Juan 3:8. Akin po babasahin. 1 Juan 3:8. Ito po ang sinasabi. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang diablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. So in other words, mga kapatid, ang diablo po ang nagkasala. At lahat ng gawa o resulta ng kasalanan, ito po ay gawa ng diablo or kaaway po natin or ng Panginoong Diyos. Meron pa po dito additional text. Sabi po dito sa Apokalipsis or Pahayag 12:9. Ito po ang sinasabi, Revelation 12:9. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas, tawag na Diablo at Satanas, nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. So dito daw po ay itinapon, inulog po ang kaaway or ang Satanas sa atin pong mundo na siya po tinatawag na Diablo
at siya rin po ang responsible sa mga kasalanang nangyayari, mga kapatid, mga kaibigan. Nais ko lang pong idagdag po mga kapatid sa unang katanungan kasi po ang teksto atin pong ginamit sa Revelation 12 verse 9 ay kumbaga parang ginawang tapunan ang atin pong sanlibutan ng Panginoon sa Diablo. Hindi po. Okay? Hindi po ganun yon. Kasi po kung atin pong babasahin, bilang ano lang po, bilang sideway po sa atin pong pag-aaral, sa aklat po ng Genesis at babasahin niyo po ang Kapitulo 1 at Kapitulo 2. Perpekto pong nilalang, sakdal na nilalang ng Panginoong Diyos ang ating sanlibutan at hindi po ito basurahan na ginawa ng Panginoon na basurahan ng mga anghel na nagkasala sa langit o ng Diablo natin pong binasa. So ibig sabihin po, mamaya po, mapapag-aralan natin as we go along na ang ating pong sanlibutan ay hindi po tapunan ng Panginoong Diyos sa mga anghel na nagkasala, but ito po ay perpektong nilalang ng Panginoong Diyos. So, balikan ko lang po ang tanong, ang kaaway po, ang punot dulo ng ano po, ng kasalanan. Siya po ang pinagmulan ng pagkakasala at ng resulta ng kasalanan. Salamat po, Pastor. Kung hindi po nabanggit sa Biblia ang tungkol sa kasalanan, ay hindi natin malalaman kung saan ito nagmula. Kaya't maganda po na nag-aaral tayo ng Biblia. Para po sa ikalawang katanungan, ano po ang dating pangalan ni Satan bago siya magkasala at saan siya dati nakatira? Wow, napakagandang tanong. So ibig sabihin po, ito palang Satanas ngayon na gumugulo po sa atin ay siya po ay meron pong pangalan. Atin pong babasahin mga kapatid at atin pong saliksikin ang Biblia. Dito po sa Isaiah 14, ang talata po ay 12. Dito po ang sinasabi, O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Ito pong Tagalog version mga kapatid ng salitang o maningning na bituin sa umaga or son of the morning, na ang kanya pong original language mga kapatid ay ang binabanggit pong pangalan ay Lucifer. Yun po yung tinatawag na son of the morning star or yung maningning na bituin. Ang pangalan daw po bago maging Satanas, itong anghel na ito ay ang pangalan niya po ay Lucifer. Hindi po masamang pangalan ang Lucifer. Pero ngayon po ay pag may taong pinangalan ng Lucifer, para bagang ang pangit pakinggan. Pero the word itself, Lucifer, ay maganda po ang ibig sabihin niya. Pangit lang po kasi naging resulta kasi naging Satanas po siya, ibig sabihin na suwail o rebeldeng anghel. So, yes po, ang kanya pong pangalan ay Lucifer. Ano pa ang sabi po ng Panginoong Jesus? Dito po sa Lucas 10 verse 18. Mismo ang Panginoong Jesus ay siya po pinangalanan dito po sa Bagong Tipan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat. Lucas 10 verse 18, nakita ko parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. So therefore mga minamahal na mapatid, si Lucifer daw po na naging Satanas ay nahulog mula sa langit. At mamaya-maya po ay atin po siyang pag-aaralan bakit po siya nahulog. Ano pa? Meron pa pong last text po dito ng identification or description ng pangalan po ni Lucifer. Dito po sa Ezekiel 28 verse 14. Ang sabi po dito, Ezekiel 28 verse 14, Kerubin ang itinilaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok at nilalakaran mo'y mga batong kumikinang. So therefore mga kapatid, ito pa lang si Lucifer ay talagang napakasakdal. Bago po siya nagkasala at naging Satanas at naitapon po or nahuli dito sa lupa, siya po ay sakdal, banal. Ang kanyang pangalan mismo ay nagsisignify ng holiness. Siya po ay in the mountain of God, in the holy mountain of God in fact, sabi po ni Prophet Ezekiel. So ang kanyang bago po siya naging Satanas ay Lucifer na nagsisymbolize naman din po mga minamahal na kapatid
na yung dito po kasi kung babasahin niyo po ang Isaiah 14 or King of Tyre ang nakalagay po doon or King of Babylon sapagkat siya na po ang sumisimbolo when we talk about Babylon, siya na po ang Babylon ay word ay confusion, although ito po ay literal empire before, ito rin po ay nagkakahulugan ng imperyo ng kasalanan. So ibig sabihin from him ay siya po ay ang pinagmulan. Siya rin po ang Prince of Tyre, mga minamahal na mga kapatid. So from that name ay nanmula ang kasalanan and siya po, by the way mga kapatid, doon po sa tanong ay sa introduction po ni Ma'am Lorraine kanina, kung hindi po napansin, marami daw po mga tao nagsasabing kathang isip lang daw po ang image na Lucifer. No. Alam niyo po, ang kaaway po sa huling kapanahonan, i-insert niya sa bawat isipan ng tao na he's not literal being, siya lang po ay isang force, bad force in fact. Kumbaga ang kasalanan po ay ano lang yan, normal lang yan. No, it's not normal. It is the result of our disobedience sa Panginoon kasi siya rin po ang instigator ng kasalanan. Salamat po, Pastor, sa napakaliwanag na sagot sa tanong. Para sa ikatlong tanong, saan nagmula si Lucifer? Paano siya inilarawan sa Biblia? Wow, napakaganda pong tanong mga kapatid. Saan nga ba siya nagsimula? Kanina po atin po binabanggit siya po ay tagalangit. Okay? At paano po siya inilarawan sa Biblia? At ngayon po ay specific at detailed na po nating mapapakinggan. Saan nga ba nagmula? At ano ba ang kanyang background mga kapatid? Dito po atin po mabasahin ulit sa Ezekiel 28. Mga minamahal na mga taga-subaybay at taga-panood. Ezekiel 28, this time we will read verse 13 and verse 15. Sabi po dito, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa harden ng Eden, nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin. Merong sardio, topaz at diamanteng nagdiningning, berilyo, onice at hasper na walang kahambing, safiro, esmeralda at karbungko. Ginto ang iyong enggasto at ang pagkaukit dito ay hinanda noong una pa nang isilang ka sa mundo. Verse 15, wala kang kapintasan mula pa nang isilang ka hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Ibig sabihin mga kapatid, na ito palang Lucifer na naging Satanas, siya po pala ay sakdal. Kung yung word po mga kapatid na inyo po narinig kanina, he was in the garden of God. Yung pong Eden. Because in the Bible, in chapter 1 and chapter 2 of Genesis, Eden means perfection. Eden means sanctuary or dwelling place of God. Noong na-create niya po si Adan at Eve. Ibig sabihin po talagang doon po ang napakagandang lugar na ang mga banal ay nagkakausap. In other words, mga kapatid, this Lucifer who became Satan was holy and defiled. However, doon po sa aking nasa sa verse 15, dumating po yung araw. Okay? I don't know what day was that, but dumating po talaga ang araw na naisipan po ni Lucifer na magkasala. And tanong po, mamaya, atin pong mababanggitin po ito mga kapatid, paano po siya nagkasala? But the Bible told us, from holy, ay naging makasalanan po itong si Lucifer because he chose to. Ibig sabihin po, pinili niya. It is not God who defiled him. It is not the Lord who inserted something to him na naging, quote-unquote, malfunction itong angel na to. No, it's not God. Because God created a perfect angel like Lucifer. However, ito pong kanya pong pinili na mamaya po akin pong elaborate yung tinatawag na freedom of choice ay mas pinili niya po na kasala. Again, it is not God who defiled him but he himself defiled himself na magkasala po, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Si Lucifer po ay napaka-perfect na nilalang ng Diyos. Siya ay isa sa mga leader ng mga angels. Very talented din siya at napakatalino. Isa rin siyang magaling na musician. Nakapagtataka lang na naisipan niyang magkasala. Ito naman po ang paksa na ikaapat nating tanong. Bakit nagkasala si Lucifer at ano ang naging kasalanan niya?
Pastor? Okay po, bakit po ba nagkasala itong si Lucifer, mga kapatid? Ano ba nangyari sa kanya? Ito po yung akin pong follow-up na kasagutan doon po sa question number 10 na akin pong sabihin na mamaya po elaborate. And this is not the time to elaborate this one. Ano nga po, bakit nga po ba nagkasala ito pong si Lucifer? What happened to him? Now, we're going to read, mga minamahal na mga kapatid, dito po sa Isaiah, okay po, Isaiah 14 verse 13 to 14. Okay po, kung meron po kayo mga Biblia, by the way, mga minamahal na mga kapatid, you can study with us while reading your Bible. Okay po? Let me read first, before Isaiah 14, ito pong Ezekiel chapter 28 verse 17, mga kapatid. Okay po? Let's open our Bible. Ezekiel 28 verse 17. Ganito po ang sinasabi. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Ibig sabihin, from His beauty and perfection, dito nagmula ang sin. Noong tingnan po ni Lucifer na ang kanyang kagandahan ay kakaiba sa ibang mga anghel, nung tingnan niya ang kanyang karunungan na mas marunong siya sa ibang mga anghel, or he chose again. This is now freedom of choice, mga minamahal na mapatid. Remember, Lucifer, just like other angels, okay po, he was a created being. But this Lucifer, according po sa tipong binasa sa Ezekiel, mga minamahal na mapatid, 28 verse 14, God especially chose this angel to be, let's say, na siya po ang leader of the angel or the congregation na magtatawag. Siya po yung mag-facilitate ng, worship na tayo, let's worship God. And you know what? Mga minamahal na mga kapatid, I remember a preacher doon po sa sanctuary, doon sa ilang na ginawa ng Panginoong Diyos doon sa wilderness na pinagawa niya kay Moses. If you remember that that Ark of the Covenant, may dalawang angels po doon na nakakover po yung kanilang mga pakpak, and in the middle of that is the Holy Ten Commandments. Sabi nga po doon niya na yun pong isang angel doon, sa dalawa po yun, is no other than Lucifer himself. He was sent to protect and to obey the Ten Commandments. But because of his beauty, mga minamahal na mga kapatid, ay siya po ay he chose to worship himself. At nakadisobey siya doon sa Ten Commandments. Kasi nga daw po, dahil sa kanyang kagandahan. Okay po? Bakit ba? At ano pa ba ang kanyang sinabi? Sa kanyang sarili, na nakita niya na siya rin ay karapat-dapat na sambahin based on him. Sabi niya po dito sa Isaiah 14 verse 13 to 14. Hindi ba't sinasabi mo sa iyong sarili? Siya daw po ay nagsabi sa kanyang sarili. Kumbaga nangarap ito, nag-desire, nag-aspire, na sinasabi niya sa kanyang sarili, aakyat ako sa langit, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Ibig sabihin, mas gusto niya pa mas maging above sa Panginoong Diyos. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Alam niyo po itong word ito, mga kapatid. Ito po itawag na Mount of Worship. All Israeli, by the way, or all Jews, by the way, they know what mountain na nag-worship po yung kanilang mga ancestors. Even the wilderness journey po nila, the northern part, mga kapatid, talagang doon po nag-worship. Although malaking, mahabang study po iyan, but my point here is, Satan, Lucifer, who became Satan, wanted worship not to God, but to himself. At talagang, hindi na po talaga napigilan ni Lucifer ang kanyang sarili kasi sabi niya gusto niya umakyat, gusto niyang sambahin din siya. Talagang, sabi nga po sa kasabihan, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya sinabi niya po sa verse 14, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Ibig sabihin, gusto niya rin po maging Diyos. And he wanted worship, mga kapatid, mga kaibigan. So, yun po ang nagpakurap
kay Lucifer na naging Satanas. And that is why he was the first one who committed sin because he wanted to become God, mga minamahal. Salamat po, Pastor. Napaka-importante po sa ating Panginoon kung sino o ano ang ating wino-worship. Ano ba o sino ang mas nabibigyan natin ng importansya sa ating buhay? Sino o ano ang priority natin? Gusto po ng ating Panginoon na siya ang laging first place sa ating buhay. Para po sa ikalimang tanong, anong nangyari sa langit dahil sa pagkakasala ni Lucifer? Pastor? Ano nga ba po ang nangyari sa langit? So mga kapatid, alam niyo po ba, noong si Lucifer po ay nagkasala, and we will read some verses to answer this question, nung siya po ay mag-aspire na maging Diyos. Of course, he will use his influence as quote-unquote next to God, angel next to God, appointed ng Panginoong Diyos. He will use his influence para po mag-aspire ng worship. At ganito po ang kanyang ginawa, mga kapatid. The Bible told us, dito po sa Revelation sa 12, verse 7 to 9, pagkaraan nito ay nagkaroon ng digmaan sa langit. Apocalypse 12, verse 7 to 9, si Miguel at ang kanyang mga anghel. Ang word po na Miguel, ito po ang sabi po ni Pastor Mark Finley, this is the army name of God, Jesus Christ Himself, nakipag-away daw po laban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Itinapon ang napakalaking dragon at matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. And by the way, mga kapatid, sabi po dito, he dragged the 1/3 of angels sa langit. Alam niyo po kung ilan po yung 1/3, mga kapatid. Ako po hindi mathematician. Pero halimbawa, meron pong 300 na mga angels sa langit. Kung hindi po ako nagkakamali, ang 1/3 po doon ay 100. Okay? Kasi 1/3. Kung may tatlong 100, yung 1/3, yung ikatatlong bahagi, yung 1/3, 100 angels po yung kanya na-drag. Ibig sabihin, marami po siya nadaya, marami po siya na-influensahan. Now, since meron na pong dalawang grupo sa langit na meron na pong pumapanig kay Lucifer at meron na pong pumapanig sa Diyos na remain loyal sa Panginoong Diyos, na itong mga loyal ng mga anghel sa Panginoong Diyos, sabi nila, we are just created beings, we need to worship the one who created us. Pero itong si Lucifer, sabi ng Lucifer, our God, our Creator is tyrant, marami siyang nililihim sa atin, etc., etc., and all the false fake news, nga sabi, ay pinakalat po ni Lucifer. And by the way, mga kapatid, it's ironic to think that the perfect place called heaven ay doon pa ang pagsisimulan ng kasalanan. It's because, mga minamahal na mga kapatid, they don't know what is sin before. They don't even know what is running in the head of Lucifer, na siya po ay sa kanyang heart ay gusto na magrebelde at gusto na mag-aspire ng worship. Even the angels, yung 1/3 ng angels, mga kapatid, hindi nila alam na ganun yung nangyayari po sa puso ni Lucifer. So, nagkaroon na po ng dalawang grupo sa langit. Now, the line must be drawn. And, to cut the long story short, mga kapatid, nagkaroon po ng war. Ang first ever recorded war sa Bible, mga kapatid, is not happen here on earth, but the first recorded war happened in heaven. It's because kailangan pong meron pong, kasi hindi na po sila live peacefully and harmoniously because meron ng mga kanya-kanyang principle. And that is why God Himself fought against Lucifer. And then the good news is God won the battle at kaya po itong si Lucifer ay tinapon po dito po sa lupa. And you know what, mga kapatid, to give additional information from this question, ito pong si Lucifer itinapon sa lupa. It's not because basurahan itong ating pong planeta, but because our first parent ay pinili pong magkasala din. Piniling mag-side into Lucifer's side kasi nga po napakadaya nitong si Lucifer. And when he tempted angels, of course,
He also tempted our first parents, Adam and Eve, mga minamahal na mga kapatid. So nagkaroon po talaga ng war doon po sa langit, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Wala pong lugar ang kasalanan sa langit, kaya't nang magkasala si Lucifer at pinaalis siya at ang mga kasama niyang anghel sa langit. Para po sa ika-anim nating tanong, saan ngayon namamalagi si Lucifer? Ano ang balak niyang gawin sa mga tao? Wow, mga kapatid, ano po bang plano po nitong si Lucifer? Nasaan po ba siya ngayon, mga minamahal na mga kapatid? Alam niyo po, ito ang kanyang kasinungalingan na ginawa. Noon po natalo niya po ang ating pong first parent, nung nadaya niya po. He claimed our earth, our planet, as he was the representative. Kasi po, alam niyo po, by the way, this is a proof na teksto sa Biblia na ang Panginoong Diyos ay hindi lang po gumawa ng iba pong ng planeta natin. Hindi lang po ang planet Earth ang kanyang ginawa. But of course, siya po'y gumawa din ng napakaraming planet na meron din po mga creature po ang Panginoon po doon. And each planet ay meron pong representative. And since Satan tempted our first parents, so na-overcome niya si Adan, at kaya naman he claimed himself as the representative po sa earth. Ano pong teksto po atin mababasa po dito? Dito po sa Job chapter 2 verse 2. Ang sinasabi po dito, Job chapter 2 verse 2, itinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang, saan ka nang galing? At sumagot si Satanas, nagpababalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. He was coming back and forth. Kasi po mga kapatid, meron pang access before the cross. Meron na pong access itong si Lucifer or ang Satanas doon po sa langit. Kasi pag every time na ang Panginoong Diyos magpatawag ng, let us say, meeting or congress sa langit, ang representative po na kumakatawan sa planet Earth is no other than Satan himself. Kasi nga po, natalo niya po si Adam at Eve. But, mga kapatid, ayaw po ito ng Panginoong Diyos. Talagang nanalagi itong Satanas, itong Lucifer. He was resided. Siya po ay naging kinatawan at talagang claim niya na ito ang kanyang government, ito ang kanyang planeta, mga kapatid. But there is a second Adam in the person of Jesus Christ na tinalo po siya. Because in Genesis chapter 3 verse 15, there was this promise na ang ulo ng ahas ay yuyukaran or paapakan ng Messiah, mga minamahal na mga kapatid. So, yes, he make this earth as his headquarter. Kaya nga po ang mga tao po, mga inhabitants po dito, atin pong babasahin sa Revelation chapter 12 verse 12. Ito pong sabi po sa Apocalypse 12 verse 12, kaya't magalak ang kalangitan at lahat ang naninirahan dyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng dyablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal na mga taga-pasubaybay, ito pong Satanas na ito ay will double his effort in torturing, in afflicting people here on earth. Kaya po wala po exempted. Tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, kayo po dyan na nanonood po sa amin ngayon, whatever trials you are going, it is not God's will. In the first place, God created a perfect earth na tayo po mamuhay ng masaya, mapayapa. But when sin come and Satan himself claimed this earth, andun na po yung mga affliction. So ito po yung government ni Satanas, mga kapatid. Full of suffering, full of afflictions, problems, and ultimately death. So ito po ibabaguhin ng Panginoong Diyos when He come back, mga minamahal na mga kapatid. So, sabi pa po dito, mga kapatid, ang atin pong kaaway ay para pong leon. Okay po, sa 1 Peter chapter 5 verse 8, siya po ay katulad ng leon. Ang dyablo po ay katulad ng leon na naghahanap ng kanyang masisila. Ang sabi po sa 1 Peter 5 verse 8, ibig sabihin na kanyang maaatake. So ibig sabihin,
24/7. Ang kaaway po ay talagang ready to attack sa atin po, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Maraming pong salamat, Pastor. So sa ating pong napag-aralan, wala na po si Satan sa hell ngayon. Siya po ay kasama natin dito sa lupa. Kaya't mag-ingat po tayo dahil siya ay busy-busy sa paghanap ng mga susunod niyang mabibiktima. Kaya kagaya po ng sinabi ni Pastor, kokonti na lang ang panahon niya. Kaya talagang siya ay nagdo-double, triple time. Ang pagsakit at paglinlang sa atin ang tanging magagawa niya para masaktan niya ang ating Panginoon. Kasi hindi niya direktang masasaktan ng Panginoon, kaya tayong mga nilalang ng Panginoon ang gusto niyang biktimahin. Para sa ikapitong tanong, anong bilin ng Diyos kina Adam at Eve pagkatapos niya itong lalangin? Ano ang resulta ng hindi nila pagsunod? Pastor? Okay po. By the way, mga kapatid, inuulit ko po, noong natalo po ang Diablo, ang Satanas at ang kanyang mga anghel against Jesus Christ, sila po ay itinapon po dito sa mundong ito. But before that, mga minamahal na mga kapatid, meron pong test of obedience na ginawa ang Panginoong Diyos doon po sa Garden of Eden. And by the way, when He created that tree of knowledge of good and evil, hindi niya nilagay lang doon bilang trip ng Panginoon. No? He gave them warning. At babasahin ko po sa inyo, mga minamahal na kapatid, ang warning na ginawa ng Panginoong Diyos doon po sa Garden of Eden. At ito po mabasahin sa Genesis chapter 2, verse 17. Ganito po ang pagkakasabi. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Ibig sabihin, mga kapatid, our first parents God did not leave them uninformed. He gave them warning, at talagang the problem was they still chose to disobey God. Kasi nga po, napakabulaklak ng temptation po ng kaaway. If you will read Genesis chapter 3, verse 1, mga kapatid, and onwards. Kasi nasilaw sila sa word na they will be like God. Kasi yung serpent nga talagang nakapagsalita. At ang sabi ng Satanas, God is hiding something from you. It is not true, he said, na mamamatay kayo sa araw na yon, kundi magiging Diyos kayo. Mga kapatid, mga kaibigan, talaga ang tao ay nagkasala po. This is the sad part of our Bible study, mga kapatid, na ang ating pong first parent committed sin, na ang punot dulo or ang instigator ay ang Lucifer or ang Satanas, mga minamahal na mga kapatid. So, again, ang kasalanan na pumasok sa sanlibutan, mga minamahal na mga kapatid, this is the result or the byproduct. Ito po, ang resulta niya po ay ang suffering, death, conflicts, the reason behind bakit meron pong mga wars, na katulad po ngayon ang nangyayari sa Israel and sa Hamas or sa Gaza. And not just that, meron sa Ukraine, sa Russia, etc., etc. Our world, mga kapatid, by the way, endured 2 world wars already. Ang mga tagutom, ang mga kasakitan, bakit meron pa mga broken homes, bakit meron pong mga immoralities. These all are the byproduct of sin, mga kapatid. Ito po yung epekto ng pagkakasala. When humanity went away from God, talagang ito po ang magiging resulta ng ating pong sanlibutan. At ito po ang talagang ang produkto ng pagre-rebelde in the first place ng kaaway o ni Lucifer doon po sa langit, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa dagdag na kalaman na nagmula sa salita ng Diyos. Actually, marami na naman po akong bagong natutunan. Kaya salamat po sa inyong pag-share, Pastor. Dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating pag-aaral sa lesson 2. Ngayon po ay ibibigay ko ang panahon kay Pastor Payod para sa kanyang closing remarks. At yun po, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, taga-subaybay po namin sa programang ito. Napag-aralan po natin ang punot dulo ng kasalanan, at akin pong dalangin ay tayo po ay mas pumili. Katulad po ng meron po si Lucifer o Satanas even before he committed sin, na siya po ay meron po ang tinatawag na freedom of choice. Mga kapatid, let us choose to worship God.
Let us use our freedom of choice to worship God and to submit ourselves to Him. Mga kapatid, talagang pag tayo po ay magdi-disobey or hindi susunod po sa kalooban ng Panginoon, talagang malayo po talaga, mahirap po mamuhay at napakasakit po ng epekto po ng kasalanan. So yes, we are just a victim of what's happening all around us, sa mga calamities, wars, taggutom, and all of the problems, broken homes. But mga kapatid, don't lose hope. Katulad po ng sinabi ng Panginoong Diyos, be of good cheer. I have overcome the world. Kasi po, in the first place, our God, Jesus Christ, who was the second Adam, siya po ay tumayong walang kasalanan. Siya po ay nagtagumpay sa sanlibutan ito. And praise the Lord, the good news is, His victory will be ours as well if we submit ourselves to Him. Kung atin pong ibibigatin pong mga sarili sa Kanya, gagabayan niya po tayo, papalakasin niya po ating loob, at habang tayo po tumatahak sa mundong itong punong-puno ng kasalanan at ng mga paghihirap, mga minamahal na kapatid, posible na tayo po magtagumpay. And look forward to that very day na tayo po mananahan doon po sa langit na bayan, na wala na pong epekto ng kasalanan po doon, mga kapatid. And our earth will be renewed after 1,000 years. Na yun, pag-aaralan po natin yan sa mga susunod po na mga session po dito po sa atin pong Bible study. But again, maraming salamat po sa inyo pang pagsubaybay. See you sa next episode po natin. Amen, Pastor. Pangungunahan po tayo ngayon ni Pastor Payod sa closing prayer. Okay po, mga kapatid, tayo po ay umupo sa atin po mga ulo at tayo po ay mananalangin. O Diyos naming dakila, banal, siya pong pinagbubukalan ng pag-ibig at ng katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat pinaunawa niyo po sa amin ngayong pong umaga ang punot dulo ng kasalanan. Pinaunawa niyo rin po, Ama, sa bawat isa sa amin, na kahit nandito po ang Satanas sa aking pong mundo, inyo na po siya nagapi, Lord, and you went victoriously in the cross of Calvary. At kami po na inyong mga anak at naniniwala sa inyo, you gave us also assurance that if we rely and we submit ourselves unto you, Lord, kaya po namin pong mapanagumpayan ang mga pagkakasala sa mundong ito. Lord, we are suffering, yes. We are suffering in this world because of sin and Satan, yung mga kanya pong mga pinagkakaloob na mga challenges. But Lord, we are looking forward on that very day na kayo po'y nangako na kami po'y maninirahan sa lugar. And Eden will be restored, na napakagandang lugar na kami po'y maninirahan na wala ng sakit, wala ng kamatayan. Lord, wala na pong produkto ng kasalanan. Please, help us to choose Jesus and to choose to obey to Him rather than to rebel and disobey against Him. Lord, please, tulungan niyo po na ang amin pong mga sanctified na free will or decisions ay amin pong ipagkaloob po sa inyo. Mas piliin namin na sumamba sa inyo. Mas piliin po namin, Lord, na magtalaga ng mga buhay namin sa inyo. Maraming salamat po sa aming mga taga-subaybay na patuloy pong nanonood at sumasama sa amin sa pag-aaral ng salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Napakabuti po ng Panginoon at binigyan tayong muli ng pagkakataon na makapag-aral ng banal na salita. At ang lahat po sana ng ating matutunan ay magamit natin na gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode ng ating pag-aralan. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!